At pwede nyo rin po silang tawagan sa telepono bilang 237-3654 at 237-4628. Lagi po nating tandaan para sa matitibay na kasangkapan at magagarang Muebles na abot-abot ang halaga ng ating mga bulsa. Quezon Furniture and Trading. Quezon's Furniture. Bukas po mula Lunes hanggang Sabado. Drink responsibly. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Alright, magandang evening sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon dito lang syempre sa 98.3 FM Smile Radio. Syempre, nandito na naman tayo sa inaabangan tuwing Friday night. #BBS. Syempre, muli at syempre muli magsama-sama na naman tayo sa isang astig na kwentuhan, kantahan at syempre sa tugtugan. Kaya kapatid, kung nasan ka man ngayon, nasa sasakyan, nasa bahay, nasa school, o kahit nasaan man sa buong panig ng mundo, o dito sa Bataan, relax ka lang dyan kapatid ko. Kami bahala sa'yo. Siyempre, binabati din natin ang mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa Angeles, Pampanga, si Tita Sins, Charmaine, Mami Helen, and Lolo Doming. Hello po sa inyo. Happy listening. At syempre, dyan din sa Arizona, USA. Yan, ang poging-poging si Genrep Losiano. Yan. At syempre sa lahat ng gusto makisama sa aming kwentuhan, at kung gusto nyo lang magpabate o kaya may mga suggestions kayo dito sa aming program, so text nyo lang po 0907-9063-4524 for Smart and 0917-9284-843 for Globe. Again, 0907-9063-4524 for Smart and 0917-9284-843 for Globe. Text na mga kapatid. Waking up knowing there's a reason. At sa lahat naman po ng gusto kami makita online o gusto makisama sa amin sa kwentuhan online, just type
www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Again, www.ustream.ustream.tv/smile-radio-98-3-FM. This is living now. At syempre, mayroong mga gustong bumati sa atin dito, mga kasama natin dito sa studio. Ayan. Yan, simulan natin syempre sa pinakamatanda sa amin. Yan, si Kuya Benok. Ay, hello po sa mga tao dyan sa paligid-ligid. Binabati ko po kayo. At ito po ang isang verse na mag-enlighten sa buhay niya. Ephesians 3:20. God is able to do exceedingly abundantly. Kaya, wag po kayo mawalan ng pag-asa at si Lord lang po ang tignan nyo. Dahil si Lord, kaya niya po ang lahat. Amen! Yan, at syempre, meron pang gustong bumati dito sa atin. Yan, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Sabi po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. So, iyon. Lagi lang po kayo mag-trust kay Lord. Lagi lang po kayo magtiwala sa Kanya at siya po ang bahala sa inyo. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith and in life. I never know the touch is done, stop and clutch, but I'm like, Po, magandang gabi po. Ako nga po pala si Rafael. Binabati ko nga po pala kayo ng happy anniversary. Kung ano man pong pinagdadaanan nyo, po lagi nyong tatandaan na nandyan si Lord at mahal na mahal niya po kayo. God bless po. Alright, and last, eto, abangan natin sasabihin nitong batang to. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future. Kung meron man po kayong pinagdadaan ng suliranin o sirkumstansya sa buhay, hindi po yan ang final na katayuan nyo sa buhay. Meron pong mas maganda at mabuting plano si Lord sa ating buhay. Amen! So, yan, nawa po, napagpala kayo sa mga life verses natin tonight. So, lagi niyong tatandaan na si Lord, lagi siya nandyan, at hindi tayo niya iiwan kung ano man pinagdadaanan natin, kung ano man yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan tonight o ngayong araw. Lagi lang tayong tumingin sa taas, lagi lang tayong tumingin kay Lord, at nandito siya kasama natin. Amen! I've made my decision. At syempre, palalagpasin ba natin tong araw na to na hindi nagsasalita ang ating special guest? Yan, syempre. Ang pinakamaganda, si Mami Gigi. Kala mo, ha? Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Ate Gigi. Lagi niyo pong tandaan, anuman ang pagsubok na ibinibigay sa atin ng mundong ito, ay lagi lang po nating sa puso at isipan at isa-isip na ang Lord hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan niya. Yung mga ibon nga sa langit, hindi niya pinapabayaan. Ikaw pa kaya? Okay, so tugtugan na po tayo sa song from Israel Youthon, You Are Good. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are. Who you are. You are God. Gave me courage to believe that all your goodness I would see. 'Cause if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God. To you I live my offering, set my heart on higher things. 'Cause if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God. Magandang gabi at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Muli naririto naman po kaming muli upang maglingkod po sa inyo at magbahagi ng kanyang buhay at makapangyarihang salita na amin pong pinapaniwalaan sa buhay namin mula sa salita ng Diyos
na ang pananampalataya ay nagmumula o nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita niya. Kaya nga po, huwag kayong mag-worry ngayong gabi. Sa tingin nyo wala kayong faith, sa tingin nyo kulang ang faith nyo, makinig lang po kayo ng salita niya. At ang faith ay darating. Faith comes pag kayo po ay nakinig ng salita ng Diyos ngayong gabi. Sapagkat kung meron pong pinaka-importante at pinakamahalagang bahagi ng buhay natin, ay mapakinggan natin yung mabuting balita ng tinapos na gawa ng Panginoon. Mabuting balita kung gaano niya tayo kamahal. Mabuting balita kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. At isa pang mabuting balita na kailanman ang Diyos ay hindi tayo pinapagalitan, hindi siya galit sa atin, hindi niya tinatalikuran ang kanyang mukha para sa atin. Bagkus ang Diyos ay tunay at laging nagmamahal sa atin ano pa man, saan ka man, maging sino ka man, hindi siya titigil. Kahit ikaw tumigil ka mang mahalin siya, pero siya hindi siya titigil na mahalin ka. Dahil yun talaga ang puso at naturalesa ng ating Panginoong Diyos. Nung last Friday ay ating pong tinalakay doon yung pong mensahe na about sa kung paano tayo makakasumpong ng kapahingahan. O sabi nga natin nung last Friday ay find rest in the Father's love. So sa pag-ibig lamang ng Diyos, na sabi din natin noon na pag ikaw ay grounded o rooted ng kanyang love, walang anumang problema, walang anumang pagsubok ang magpapatumba sa buhay mo. Sabi ko nga din sa Psalms chapter 68, doon sa mga pamilya na parang halimbawa, broken family, naghiwalay ang magulang, may mga bata, wala silang tatay. Sabi nga ni David sa Psalm 68, sabi ni Lord doon, I am a father to the fatherless. So imagine niyo yan mga kapatid, na kahit wala kang tatay dito sa lupa, o iniwan ka man ng tatay mo, o kaya ay ang tatay mo ay may ibang pamilya, sabi ni Lord, ako ay tatay dun sa mga walang tatay. So, di ba mas naman talagang mas grabe siyang magmahal? Mas hindi naman kayang pantayan yung dakila ng pagmamahal ng ating Daddy Lord, yung ating Abba Father, o ang ating Daddy Jesus. Ngayong gabi, naniniwala po kasi kami sa kapangyarihan ng kanyang salita, na kapag sinabi mo, diniklara mo, ay nangyayari. Kaya nga po, ang faith ay meron dalawang bahagi. Pag sinabing pananampalataya, kaakibat po nito yung tinatawag na paniniwala o believing at pagsasalita. Pag naniniwala ka, kailangan iyong salitain o yung bigkasin o sabihin mo ang iyong mga pinapaniwalaan. So yun yung two ingredients ng faith, believing and speaking. Lagi silang magkasama. Hindi sila pwedeng paghiwalayin. So kapag may faith ka, naniniwala ka at nagsasalita ka. Kaya ngayong gabi, salitain natin yung mga salita ng buhay, salitain natin yung mga salita na nakakapagpaangat, nakakapagpataas ng ating pananampalataya. Saan man po kayo naroon, pwede po bago tayo mag-start sa mensahe ng Panginoon ngayong gabi, ay sumunod po kayo sa aking sasabihin at manampalataya kayo, angkin ninyo na kayo yon na mangyayari ito sa buhay natin. Okay, simulan po natin. Sabihin po natin, I am the righteousness of God. Ayan. I am cherished, treasured, and cared for by my Abba Father. I am more than conqueror. My mind is renewed. My heart is receptive. I will never ever be the same again. I am totally accepted. Deeply loved. Highly favored. And greatly blessed. Amen. So, mas maganda, paulit-ulit po natin itong sabihin. Alam nyo, pag ito ang laging namumutawi sa mga labi natin, na I am more than conqueror, I am greatly blessed,
I am loved by my Abba Father. Naku, na-establish sa puso natin yung mga katotohanan yan. Alam nyo, hindi naman po natin kailangan kumbinsihin ng Diyos. Ang kailangan natin kumbinsihin ay ang ating sarili. Kasi, alam nyo po ba, ang Diyos ay kumbinsido siya na gusto niya tayong pagpalain. Kumbinsido ang Diyos na ipadama niya sa'yo, nais siyang ipadama sa'yo ang kanyang dakilang pagmamahal. Pero madalas, tayo ang hindi kumbinsido. Kasi, ang nakikita po natin yung kaliitan natin, yung mga nakaraan natin, yung mga kasalanan natin, kaya hirap tayong tanggapin sa puso natin na mahal tayo ng Diyos. Madalas nga, pag may sinasabi kami sa mga tao na mahal kayo ng Diyos, maging sino ka man, talagang makikita mo yung mga reaksyon nila. Napapanganga sila, napapatulala, para bang hindi nila matanggap sa kanilang sarili na sa kabila ng mga ginawa nila, ay mahal pa rin sila ng Diyos. Opo, mga kaibigan, mga minamahal namin tagapakinig, hindi kailanman nababago o magbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Yaman din lamang na sa Sunday ay aming isa-celebrate yung ika-6 na taon na kabutihan, katapatan ng Diyos sa aming church. Sa BBF Church, under ng Light Center Incorporated. Kami nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat 6 na taon na pong naitayo sa biyaya niya ang iglesyang ito na wala pong ibang layunin, wala pong ibang pangalang itinataas, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kaya nga po ang aming pong tema sa darating po na Sunday ay yung pong nakalagay sa Isaiah chapter 40 verse 31. Soaring High. So, pinamagatan po namin ang aming team ng Soaring High. Na kumbaga, ang aming pong journey ngayong taon at sa mga susunod na panahon ay mag-level up yung aming pong pananampalataya. Yun ho bang hindi kami nakatingin sa taas, kundi kami yung nasa taas, kami yung tumitingin sa baba. Kasi di ba pag nasa taas ka, pag nakikita mo yung mga nasa baba, doon mo nakikita yung mga maraming bagay. Pero kapag nasa baba ka, nakatingala ka, parang ang hirap umakyat. Parang imposible kang makarating sa taas. Pero pag nasa taas ka, parang ang lawak-lawak. Parang ang laki-laki ng iyong pananaw. Parang ang laki-laki ng mga gusto mo, yung gusto mong mangyari o marating sa buhay mo. Kaya yun nga po yung aming team ngayong anniversary, yung Soaring High, na kung saan ay talagang tayong lahat sama-sama, lakaran po natin yung pananampalataya, lakad ng pananampalataya. Sabi mga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. So tayong mga tao, tayong mga Kristiyano, kinakailangan ang buhay natin o ibuhay natin, ang lakad natin ay lakad ng pananampalataya at hindi lakad ng mga bagay na nakikita. Kapag kasi yung faith natin ay nakabase sa mga bagay na nakikita, minsan contradict yung faith mo, ito ang pinapaniwalaan, pero taliwas sa nakikita at nararamdaman ng iyong pakiramdam. Pero pag sinabing faith, hindi ka nakabase sa nakikita. Pag sinabing pananampalataya, hindi ka nakabase sa nararamdaman, sa nahahawakan, kundi yung lakad ng pananampalataya ay nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita. At yun ang mahalaga, yung mga bagay na hindi nakikita. Dahil nasa iyo na yon, nasa iyo na lahat yon. So gusto ko lamang pong parang pahapyawin yung pong mensahe namin dapat sa Sunday. So gusto ko pong pasadahan ng konti o pahapyawin ng konti. Kaya pinamagatan ko po itong Strength Like Eagles o lakas ng isang agila. Alam po natin, dito sa Pilipinas, hindi ko po alam sa ibang bansa, pero sa Pilipinas, dati ang ating pambansang ibon ay parang maya. Kaya tuloy, alam nyo kasi kung ano yung parang dinideklara mo, parang yun yung pinapaniwalaan mo. Dati, ang bansa natin, maya. Tuloy, parang napakaliit, parang, di ba, maya, parang tutuka-tuka lang, tatalon-talon, parang ang liit, para bagang tinitirador lang. So, parang hindi masyadong mataas ang tingin sa bansa noon. Pero nakakatuwa dahil napalitan. Mula sa maya ay naging agila.
So, ngayon, nakikita natin parang ang taas-taas na ng lipad ng ating bansa at medyo marami na rin at malayo na rin ang kanyang narating. So, strength like eagles. Kuhanin po natin ang mensaheng ito sa Isaiah chapter 40, verse 28 to 31. Ano po ba ang lakas ng isang agila? Okay? So, simulan po natin sa verse 28. Ang sabi diyan, do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God. Wow. The creator of the ends of the earth. Tapos sabi sa verse 29, He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. He gives strength to the weary, and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. Sa verse 31, napakagandang pangako ng Panginoon. But those, sabi niya, but those, ang sino man, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Wow, grabe. Sa verse 31, bali ang pinaka-key verse po natin ay nasa verse 31. Ang sabi niya, subalit, ang sinumang sa kanya ay nagtitiwala o naghihintay. Ang sabi niya ay maririnyo, magpapanibagong. But those who hope or wait upon the Lord will renew their strength. Kapag sa Diyos ka daw umaasa, pag kay Lord mo inilagak ang iyong buong pagtitiwala, ang iyong buhay, ang iyong pananampalataya. Ang sabi niya, ang pangako niya, will renew their strength. Marirenew o magpapanibagong sigla. Magkakaroon ka ng panibagong sigla. Sabi niya, they will soar on wings like eagles. Ikaw ay aangat, lilipad, katulad ng isang agila. Ikaw man ay tumakbo, pero hindi ka mapapagod. Ikaw man ay maglakad, hindi ka manlulupaypay. Kumbaga, sa buhay na ito, para bagang ganitong sinasabi, pag ikaw ay sa Diyos nagtiwala, dumaan man ang maraming mga suliranin, mga nakakapagod, mga nakaka-stress, mga nakaka-depress, mga nakaka-distress, mga bagay na nakapagpapanakdown sa ating buhay. Ang sabi po ay, pag ikaw ay nagtiwala sa Kanya, bibigyan Kanya ng bagong lakas, bibigyan Kanya ng bagong sigla, palalakasin Kanyang muli, pasisiglahin Kanyang muli, upang ikaw man ay maglakad na maglakad, o makibaka ka man sa buhay na ito, tumakbo ka ng tumakbo, hindi ka man kailanman mapapagod, anuman ang ibato sa iyo ng mundo, at anuman ang ibato sa iyo ng dyablo, anuman ang maranasan mo sa buhay na ito. So may dalawang principle po tayo na nais ko pong i-share sa inyo ngayong gabi. Unang principle o first principle. First ay knowing the truth is important. Kailangan malaman natin ang katotohanan sapagkat ito po ay napakahalaga. So knowing the truth is important. Yung binasa natin kanina, sabi, do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. Sabi po ay tatlong bagay patungkol sa katotohanan, patungkol sa truth. Una, truth that God is our source. Katotohanan na ang Diyos ang ating source, siya ang pinagmumulan. Our God is our source. Truth that God is our source. Dahil sa yung ating source, hindi siya kailanman mauubusan. Pangalawa, truth that God is our strength. Siya yung ating lakas. Iyon yung katotohanan, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid. Truth that God is our strength.
Sabi nga ng isang kanta ni Don Moen, God is the strength of my heart. Kung wala siguro ang Diyos sa buhay natin, kung wala siguro yung katotohanan ng salita ng Diyos sa buhay natin, o sa ating mga Pilipino, sa dami ng mga bagyong naranasan natin sa buhay, tingin ko ay nagsipagbagsakan na ho tayong lahat. Nawalan na ho tayo ng loob. Pinanghinaan na po tayo ng kalooban. Pero palibhasa, nagtitiwala tayo sa Diyos, naniniwala tayo sa mga katotohanan na God is our strength. God is our strength. Kung pinapahina ka ng mga problema, remember that God is our strength. Lagi mong alalahanin na ang Diyos, siya yung iyong lakas. Pag sa Kanya ka kumuha ng lakas, bibigyan ka niya. Hindi siya nanlulupaypay, hindi siya nanghihina. That God is our strength. Siya yung tangi nating lakas. Siya yung tangi nating pag-asa. Kung nanghihina ka sa buhay na ito, hindi mo alam ang iyong gagawin, lumapit ka sa Kanya, humugot ka ng lakas, sapagat ang ibibigay sa iyo ng lakas ng Diyos ay lakas niya. At titiyakin niya na yung lakas na ito, hindi ka kailanman manlulupaypay. Pangatlong truth, pangatlong katotohanan. Truth that God is our supplying. Ang sabi ng Bible, Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches and His glory. Kung sa buhay na ito parang kulang ka, marami kang kulang sa buhay, financial, sa marriage mo, sa family mo, sa lahat. Pero lagi mong tandaan, siya yung ating supplier. Siya yung nagsusupply ng ating pangangailangan. So magtiwala ka lang sa Diyos. Huwag mo laging isipin sa buhay mo na isinilang kang mahirap, mamamatay ka na lang mahirap. Huwag mong tanggapin ito sa buhay mo. Na para bagang tinanggap mo na lang sa buhay mo na mahirap ka na lang, na mas mahirap ka pa sa daga. Hindi po. Lagi mong tandaan, He will supply. Pag may mga panahon na ang dami mong mga bayarin, yung mga bills nakikita mo, yung mga due date nila, parang papalapit na, natataranta ka na, na-stress ka na, hindi mo alam ang yung gagawin. Lagi mong isipin that God is, siya yung magsusupply. He will supply. Ang sabi niya doon, all your needs according to His riches and His glory. Alam niyo po, yung aking tatay, yung ating tatay, yung our Daddy Lord, mayaman siya, mabait siya, at hindi siya madamot, hindi siya kuripot. Yung tatay natin sa langit, ang nais niya, ang gusto niya, kagalakan niya, katuwaan niya na makita kanyang blessed, katuwaan niya, kagalakan niya na makita niya na ang iyong pinapaniwalaan ay tinatanggap mo sa buhay mo, at isa sa gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo, yung maranasan mo na siya yung nagsusupply sa lahat ng iyong pangangailangan. Ang sabi ng Bible, hindi lang niya kayang isupply yung mga needs mo, pati yung wants mo. Hindi lang niya kayang isupply yung mga pangangailangan mo sa bahay. Ang sabi ng Bible, but my God shall supply all your needs. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan mo ay kayang isupply ng ating Panginoon. Sa John chapter 8 verse 32, ang sabi niya about the truth, tandaan natin, ang first principle pa rin natin ay knowing the truth is very important. Sa John 8:32, ang sabi, and you shall know the truth, and the truth shall set you free, or make you free. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Pag nalaman mo daw ang katotohanan ito ang magpapalaya sa iyo. Sino yung katotohanan? Sino yung magpapalaya sa iyo? Sino ba yung truth? John 14:6. Sino yung truth? Ano ho? Nasabi sa John 14:6, Jesus answered. So malinaw na si Jesus ang nagsasalita. Anong sabi ni Jesus? I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So ang truth pala ay si Jesus. Ang katotohanan pala ay si Jesus. He is the truth. Ano? At kapag nalaman mo ang katotohanan na ito sa buhay mo,
Mga minamahal ko mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, pag nalaman mo at kinilala mo ang truth na ito, tinanggap mo ang katotohanan ito, at ang katotohanan ito ang magpapalaya sa iyo. Pag tinanggap mo ang katotohanan na mahal ka ng Diyos, ang katotohanan na mahal ka ng Diyos ang magpapalaya sa iyo. Pag tinanggap mo ang katotohanan na sa magitan ng mga latay at sugat ni Jesus, ang katotohanan ito ng kagalingan ang magpapalaya sa iyo mula sa ilalim ng karamdaman at sakit sa buhay mo. Pag pinaniwalaan mo ang katotohanan na ito, na ang mga mahal mo sa buhay ay may magandang plano ang Diyos sa kanila para bigyan sila o dulutan sila ng magandang buhay at magandang kinabukasan sa hinaharap, ang katotohanan ito magpapalaya sa iyo. Kapag pinaniwalaan mo ang katotohanan na ito, na ikaw ay malaya na sa lahat ng sumpa, ang katotohanan ito ang magpapalaya sa atin. Mga minamahal ko mga tagapakinig, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Make you free. At ang truth na ito ay si Jesus. He is the truth. He is the truth. Walang ibang katotohanan kundi siya. At lahat ng katotohanan sa Bible ay gusto niyang maranasan mo sa buhay nito. Amen. So, makakalaya ka sa lahat ng mga addiction, sa lahat ng mga kahirapan, sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga struggle sa buhay mo, sa lahat ng mga bagay na inaalipin ka sa buhay mo. Pag kinilala mo ang truth na ito, makakalaya ka anuman ang sitwasyon mo ngayong gabi. Pag tinanggap mo ang truth na ito at pag hinanap mo ang katotohanan ito na magpapalaya sa iyo, anuman ang mga bagay na umaalipin sa iyo, anuman yung mga bagay na kumakadena sa iyo, anuman yung mga bagay na kumukulong sa iyo ngayong gabi, hallelujah, sa magitan ng dugo ni Jesus, in the name of Jesus, palalayain ka ng Panginoon. Ano man yan, palalayain ka ng Diyos. Sa sakit, palalayain ka ng Diyos. Sa kahirapan, palalayain ka ng Diyos. Sa adiksyon, palalayain ka ng Diyos. Pakiramdam mo walang nagmamahal sa iyo, palalayain ka ng Diyos. Hallelujah. Pakiramdam mo nag-iisa ka, palalayain ka ng Diyos sa kalungkutan. Sa lahat ng mga nakakadena sa buhay mo, palalayain ka ng Panginoon. Because He is the truth. Siya lang ang katotohanan. Wala nang iba. Pag may nagsasabing sila yung katotohanan, hindi po totoo yun. Pag may nagsasabing hindi sila totoo, ako lang ang totoo, walang ibang totoo, kundi ako lang, nagsisinungaling po sila. Sapagat malinaw na sinasabi, ang sabi ng Bible, Jesus answered, I am the truth. Si Jesus na mismo nagsabi, ako lang ang katotohanan. Walang ibang katotohanan, kundi siya lang. Amen. So napakahalaga po niyan mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid. Pangalawang principle. Kanina, knowing the truth is important. Pangalawa, knowing to trust is important. Ulitin ko po yun, knowing to trust. Kanina, knowing the truth, kanina pag nalaman mo yung katotohanan, magpapalaya sa atin na napakahalaga. Ngayon naman, knowing to trust is important. Sabi sa verse 31, but those who hope in the Lord, ang sino mang sa Kanya ay nagtitiwala, will renew their strength. So, napakagandang katotohanan. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So, knowing to trust is important. Ang sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. So trust in the Lord. Hindi hap-hap. Trust in the Lord with all your heart. Pag magtitiwala rin lang ako sa Diyos, magtitiwala rin lang tayo sa Panginoon, buong puso na. Dahil ayaw ng Diyos yung nag-aalinlangan. Kalaban yun ng pananampalataya. Sa katunayan sa aklat ng James, ang sabi ng Bible, pag ikaw ay humihingi at nagdadalawang isip ka, huwag ka daw umasa na tatanggap, sapagat ang merong dalawang isip ay parang alon sa dagat, hindi mo alam kung anong ibig, walang matatanggap daw ang mga taong ito na pabago-bago ang isip, hindi mo alam kung ano yung ibig nila. So, trust in the Lord. Magtiwala ka sa Kanya with all your heart. Trust in the Lord, mga kaibigan at minamahal ko mga kapatid. Isa pa,
napakagandang katotohanan din doon sa Jeremiah, darling, Jeremiah, kawikaan 17. About sa blessed is the Lord. Verse 7. Jeremiah chapter 17. Ang sabi doon ay, mapalad ang sinumang tao na nagtitiwala kay Yahweh. Blessed is the man. Pero doon sa mga naunang talata, sabi doon, curse is the man. Isinumpa ang isang tao na sa kanyang kapwa-tao nagtitiwala. Alam niyo po, pag sa kapwa-tao ka nagtitiwala, isinumpa tayo mga kapatid. Sapagat yun po ay self-effort. Wala tayong pwedeng asahan sa ating kapwa-tao. Pero ang sabi ng Bible, verse 7, but blessed is the man. Blessed is the person who trusts in the Lord, making the Lord his trust. Verse 8, he will be like a tree planted by the water that sends out its root by a streams. He won't fear when the heat comes, and his leaves will be green in a year of drought. He won't be concerned, nor will be stopped producing fruit. Hindi daw siya titigil na mamumunga ang isang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Dumaan daw man yung tagtuyo, pag yung taong nagtitiwala, para siyang puno na itinanim sa tabi ng ilog, sa tabi ng batisan. Tag-init man ang dumaan, hindi siya natutuyo. Lagi siyang sariwa. Ang dahon niya ay laging luntian, ang dahon niya ay laging berde, ang dahon niya ay laging sariwa, na kapag tinitingnan mo siya, nakaka-attract siyang tingnan. So, sabi doon, blessed is the man. Mapalad ang sino mang tao na nagtitiwala kay Yahweh. So, saan ka pa? So, magtiwala tayo sa Panginoon. Okay? So, knowing to trust is important. So, napakahalaga po niyan. Mga minamahal po namin mga tagapakinig. Gusto po namin establish sa inyo ngayong knowing to trust is important. Kaya, ang gusto lamang po namin establish sa inyo ngayong gabi ay yung buong pusong pagtitiwala. Hindi yung kalahati ng puso natin, kalahati ng buhay natin, kundi buong puso. Trust in the Lord with all your heart. At huwag kang magtiwala sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng landasin mo, sa lahat ng plano mo, sa lahat ng lakarin mo, isangguni mo sa Kanya. Tiyak na tiyak, magtatagumpay ka at pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Tatlong bagay patungkol sa trust. Una, trust renews our strength. So, pag nagtitiwala ka kay Lord, nare-renew ang iyong lakas. Wow! Pag nagtitiwala ka kay God, nire-renew niya, lalo kang nagiging masigla, lalo kang nagiging alive, lalo kang nagiging masaya. Lalo kang lumalakas. Kumbaga, pabata ka ng pabata, pasaya ka ng pasaya. Hallelujah. Pangalawa, trust releases our successes. So, lalo kang nagiging matagumpay. Pag nagtitiwala ka sa Kanya, nagtatagumpay ka. At magiging matagumpay ka. Marahil isa kang estudyante na hindi mo alam kung makakagraduate ka ba or hindi. Hindi mo alam kung next year ay naka-enroll ka pa, o kaya scholar ka pa ni Gob, o kaya susuportahan ka pa ng tita mo o ng mga kamag-anak mo, hindi mo alam. Para siyang blankong papel na hindi mo alam kung ano yung kakaharapin mo in the future. Pero alam niyo po ba mga kabataan, mga anak namin mga estudyante, kung ganito yung pakiramdam, trust in the Lord. At tinitiyak ko sa iyo, hindi mo man alam sa ngayon kung saan ka kukuha ng pang-tuition mo sa susunod na pasukan, sa susunod na school year. Hindi mo man alam ngayon kung sino yung mga taong tutulong sa iyo. Pero when you trust God with all your heart, magtiwala ka, magiging matagumpay na tao ka. Pag nagtiwala ka sa Kanya, tinitiyak ng salita ng Diyos, magiging matagumpay ka. Kasi, hindi ka lang nagtitiwala sa tao, ang pinagtitiwalaan mo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pinagtitiwalaan mo may-ari ng langit at ng lupa. Ang pinagtitiwalaan mo, Diyos na nagsabi na hindi Kanya iiwan,
Diyos na nagsabi, hindi kanya pababayaan. Ang pinagtitiwalaan mo ay isang Diyos na namatay doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo 2,000 years ago, pero hindi siya nanatiling patay. After 3 years, siya bumangon na maguli upang ipagpatuloy niya na ganapin yung lahat ng mga pangako niya sa atin. At ang mga pangako niya sa atin, sabi ko nga, ay yes and amen. So trust releases our successes. So magtiwala ka sa Panginoon, magtatagumpay ka. Kung kayo naman ay mag-asawa na magulo, parang lagi na lang nagtatalo, konti na lang para maghihiwalay na kayo kasi ang daming sinasabi ng biyanan mo, daming sinasabi ng family mo, huwag ka magtiwala sa tao. Magtiwala ka sa Diyos. Trust in the Lord. At tinitiyak ko sa iyo, magiging matagumpay ang marriage mo. Kung ikaw naman na isang negosyante, parang pagpalubog na ang iyong business, parang pawala na ang budget, parang konti na lang, bibigay na, pero gumagawa ka naman ng paraan para mangutang, humingi ng tulong. Mga kaibigan ko, trust in the Lord with all your heart. Magiging matagumpay ka pagdating ng panahon. At ang panghuli, trust rekindles our faith. Pag nagtiwala ka sa Diyos, para siyang kandila, para siyang apoy, na muli niyang pinapainit, pinapaglagablab, pinapaapoy ang iyong pananampalataya. Kung ikaw ay Kristiyano na parang aandap-andap na yung ilawan mo, parang ang faith mo, parang konti na lang, mamatay na, hindi na nagbabaga, wala nang apoy. Pag nagsimula kang manampalataya ngayong gabi, bubuhay ng Diyos, bubuhay ng pagtitiwala mo sa Diyos ang iyong pananampalataya. Ibabalik ka niya sa sikasiglahan at titiyakin ng Diyos na yung faith mo ay hindi ka malulugi. Muli niyang pag-aalabin, muli niyang pagliliwanagin, muli niyang paglalagablabin ang apoy ng iyong pananampalataya. So minamahal ko mga kaibigan, but those who hope in the Lord shall renew their strength. Marahil hindi ka literal na agila, pero kita ninyo naman ang agila. Pag sila lumipad, halos di mo na sila makita sa langit. Ganon sila kataas lumipad. So ganon din ang gusto ng Diyos sa atin. Lumipad ka, mangarap ka, itaas mo ang iyong pananampalataya, paglagablabin mo ang iyong pananampalataya, trust in the Lord, tanggapin mo ang katotohanan na mahal ka niya, magtiwala ka lang sa Diyos, sa Kanya mo lang ilagak ang iyong buhay, ang iyong negosyo, ang iyong pamilya, ang kinabukasan mo at kinabukasan ng iyong mga anak. Magtiwala ka sa Kanya at tinitiyak ko sa inyo mga kaibigan, magtatagumpay ka dahil yun ang nais niya, dahil mahal na mahal ka niya. Jesus loves you so much. Praise God. Okay, binabati natin ng happy listening siyempre siyang tatay at nanay natin sa church scene, Tatay Ed at Nanay Evelyn Santiago. Salamat po siyempre sa napakasarap na merienda natin kanina. Mabuhay si Tatay Ed! At ganoon din siyempre si Luis, si Ate Edlyn, Ate Nora, Hazel, Diane, and Oliver Santiago, Grace, and kay Elimar, Trisha, and Dave Santiago, Michelle Cabana, Mila, and Lando Santiago, Apple, Mark, Jaya, Jenna Santiago, Nanay Lucy, Belen, and Abigail. Ganun din po kay Ate Maria Margalio, Shami, Cyrus, and Christian, Ate Lita, and Jane Vicente, AJ, and Casey, Tim, and Matthew, Sharia, Irene, and July Baleno, Justin, and Ate Mer, Malu, and Trixie. Happy listening po. Ganun din kay Ate Rose, Ate Carla, Apple Gonzalez, and Jimboy Lopez. Ayan. Binabati po natin yung mga mahal natin mga kapatid. Sumusuporta sa ministry ito. Kaarawan ng ating minamahal na kapatid na kasama nating nagsimula ng ministry natin, 6 na taon na.
at ng radio ministry na ito. Binabati po natin ng happy birthday bukas si Ate Sol Evangelista. Happy birthday, Ate Sol. We love you. Love namin kayo ni Kuya Edmond. Hi, Ate Sol. And Kuya Edmond. Kuya Edmond, get well soon. You are healed by the stripes of Jesus. You are healed. God bless you. God bless you. Jen Reb Luciano, God bless you. Happy listening po sa BBF team kila Kuya Ian, Ate Cha, Ate Gleda, Dwight, Sherwin, Justin, Carlo, Kyra, Mac Tylery, Marvin, Trixie, Hazel, Diane, Charmaine, Lo, Jaya, Fersian, Frankie, Luis, Michelle, Tricia, Saria, Rain, and Gado. Ayan, hello po kay Ate Joy, Kuya Bernard, Berlin Tuazon, Kuya Ricky Gadula. Hello din po kay Ate Milan, AJ Ong Kingko, Aaron of Abukay, at kay Ate Grace, Steel, Jack, Nika, Micah, Gio, Kim, JJ, Zed, and Maribel Magpantay of UAE. Hello po sa The Rock Christian Fellowship, Brother Rick and Sister Larry. Surname Morales, Bro Leo, and Brother Leo. Maria Stua. Maria Stua. Pastor Bilmer and Nokal family. Brother Boboy and Cora Yap. And Iya and Yana Valencia and Mel Grace Almaria. Ayan, siyempre binabati ko si Mami Gloria Tapan, Gleda and Rain Tapan. Pagaling ka, Rain. At ganoon din po si Ate Jane and Kuya Bernard Laconsay, Janver and Raisa Laconsay, and si Kuya Eden. Ganoon din po sa mga kapatid natin dyan sa Orani, si Ate Lisa and Drum Ison, RB and Ate Aubrey Ison of Dubai. Ganun din po kay Uncle Junior, Boy and Dory Alsate, Lola Maria, Beth, Grace, and Remy Evangelista of Munting, Batangas. Yun, binabati ko rin po si Nanay Evelyn at saka Tatay Ed. Nice! Salamat po sa merienda. Sarap, busog na busog. Binabati ko rin sila Grace, si Saria. Hello, Saria. Binabati ko rin si Edlin, si Ate Sol, magpantay, happy birthday. At saka po si Kuya Edmond. Kuya Edmond, get well soon. At siyempre, ganun din po sa mga minamahal namin dyan sa Angeles, Pampanga, si Mami Helen, Lolo Doming, Tita Sint, and Charmaine, at si Kuya Pong, siyempre. Ayun, binabati ko po yung pinakamaganda kong mama na sa studio po ngayon, si Vilma Mendoza. Happy birthday, Rafael. Si Ate Sol. Get well soon, Kuya Edmond. Ayan, binabati ko rin yung aking minamahal na asawa na medyo may konting karamdaman, pero pagaling ka, sweetheart. Ayan, magaling ka na. I'm healed. Okay. Okay, so salamat po sa inyong pakikinig. So, patuloy po kayong makinig every Friday, 7 to 8 na po tayo, At pinapangako po namin sa inyo na talagang every Friday ay kami inyong makaulayaw sa kwentuhan at kantahan. At higit pa doon, siyempre ang pinakamahalaga, ang pakikinig ng mabuting salita ng Panginoon. So muli, 7 to 8 every Friday, #BBF, blessed, beloved, and favored. Lagi niyong tandaan, dahil sa #BBF, may nagmamahal. Yan. Good night, everyone. Jesus loves you so much. Shalom, shalom, shalom. God bless you all.